Banggit niyo po kanina na hindi na nga sila credible as witnesses yung mga diskaya po. So, totally sarado na po ba dapat kung ituloy nila yung application for witness protection? As we speak, tingin ko sarado na yun. No? Kasi, una sa lahat, ano ba yung requirements para magkaroon ng witness protection? Una, hindi ikaw yung most guilty. Yun yung una eh. So pag-usapan natin yung hindi ka most guilty. Ang problema ho, ang mga diskaya, yung Janet Lim Napoles, nito pong flood control scam. Di ba? Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Nabubulok sa kulungan dahil siya po yung principal na sangkot dito po sa PDAP scam. No? Ganon din po ang estado ng mag-asawang diskaya. Kasi ano sinabi nila sa affidavit nila? Sila ho'y nagbibigay ng mga pera sa mga kongresista. Di ba? Di ba exactly the same situation po yan sa PDAP scam ni Janet Lim Napoles? Di ba? So, absolutely, walang dahilan para maging bahagi po ng Witness Protection Program ito pong mag-asawang diskaya. Kasi nga, ang totoo, kung wala sila doon sa mga most guilty, kasi paano mo natin maipapatunayan ito pong mga iba pang mga sangkot dito? Kasi ang totoo naman, dalawa o tatlo yung partido po dito sa nangyari pong ito. Yung pakikipagsabuatan sa mga matataas na opisyal sa DPWH at o yung pakikipagsabuatan sa mga kongresista at senador. Ibig sabihin, kung hindi sila kasama, hindi yung tatayo yung kaso. Hindi ba? So, absolutely. Kung yun po yung question on a technical and legal sense, hindi ko sila pwedeng makasama sa Witness Protection Program.